So ayun guys, isang magandang umaga para sa inyong lahat. For today's video, inakita tayo ni Papa OG, mag-harvest daw tayo ng kamote na bunga ng San Fernando. Yan nga ang dugyot natin at wala tayong pakialam kasi di man record ang pogi sa pag-harvest, diba? Tsaka kahit dugyot ako, pogi naman ako sadya. Walang jokes yun, totoo yun, sabi ng lola ko. Diyan ko nga ilalagay sa sako yung mga nahukay ni Papa OG at iipunin. Kung taga-probinsya ka, alam ko marunong ka magtanim at mga gawaing marunong magsaka. Sabi nga nila walang tamad sa Quezon. O di ba napatunayan ng mga magsasaka na kapag wala kang itinanim, wala kang aanihin. Basta nga nakatira ka sa probinsya, bawal ang tamad kasi wala kang kakainin. Kung taga-probinsya ka, bawal talagang tamad. Baka ipagpalit ka sa masipag. Aray ko. Proud na proud nga ako sa mga magulang ko masisipag na farmers kasi dugot pawis ang nilalaan nila para lang may makain at may pambaon sa amin. Pagsasaka nga ang pangunahing kabuhay ng mga taga-probinsya. Mahirap pero masarap kapag may inani ka na. At may ginhawa sa pakiramdam kasi pinaghirapan mo yung kakainin mo. Bukod dun, ang pagsasaka ay isang marangal na trabaho na hindi dapat kinakaya bagkus pinapagmalaki sapagkat hindi rin ito madaling trabaho. Pagsisikap mo talaga ang nakalaan dito. Nagulat nga ako dito, biglang napatigil si Papa Oji, ang kati daw, at may kumagat daw sa kanya. Pinagkakagat daw siya ng putakti, kaya napatigil siya at lumipat na ng pisto at sa kabila naman daw. Sa mga hindi nakakaalam, ang kamote nga pala ay aming ibebenta at yung iba na reject ipapakain sa baboy at saka ilalabon yung iba. Nagulat nga ako sa isang hugis ng kamote dito, hugis Y, na parang sinasabi, bakit mo pa rin pinapipilitan ang sarili mo sa tao hindi ka gusto? May mapapala ka ba? Aray! Masakit ba? Dito nga guys, marami-rami at malaki-laki yung nakuha namin. Mahirap. Harvest. Sabi nga dito ni Papa Uji, yan ang buhay mahirap, nag-harvest. Na siya namang kinakasaya namin kasi may na-harvest kami o naaani. Marami nga pakinabang ang San Fernando. Bukod sa pwede namin kainin, naiibenta at pwede ipakain sa hayop. Pwede ipakain sa baboy yung dahon at yung kanyang puno. Di ba walang nasasayang? Hindi katulad mo sinayang. Aray ko. Kaya sulit talaga pag nagbunga ang San Fernando. Kahit na matagal ang pagbunga. Hindi lang bulsa ang mataba, pati tiyan. At dito nga may napansin akong kakaibang hugis ng San Fernando. At medyo natawa ako kasi may na-imagine ako dito. Hoy, isip nyo ah. Grabe, uy, pinatayo pa. Kahit pala San Fernando, ducks din. At itinabi ko na nga yung malaking kamote. At unti-unti ko na nga sinilid yung mga nahukay. At madami-dami na din pala dito yung aming naiipon na kamote. As a province citizen nga, talagang masarap sa pakaramdam kapag yung tanim mo may aanihin ka. At talagang nakaka-proud kapag anak ka ng farmers. Kasi talagang pinaghihirapan nila yung pinapakain sa inyo at pinapambaon. Napakaswerte mo nga kapag may magulang kang farmers kasi walang makakatumbas sa isang pagsisikap na isang magulang para sa kanilang mga anak. Alam naman natin kung anong paghihirap ng isang farmers, kaya dapat natin silang ipagmalaki. Kung may magulang kang farmers, dapat mo silang ipagmalaki. Bukod dun, hindi dapat tinatanggi at nilalagyan ng lang sa huli. Dapat ang totoong tawag, farmers, hindi farmers lang. Kapag nga may nagtanong sa'yo kung anong trabaho ng magulang mo, sabihin mong farmers na nakangiti. Huwag mo sasamahan ng lang. Kasi kung proud ka, hindi mo mamaliitin ang mga farmers. Bata pa nga lang ako, sanay na ako sa hirap. At kitang-kita ko ang paghihirap ng aking mga magulang. Kaya nga proud na proud ako kasi nagagawa nilang umahon kahit na mahirap. Nakakain pa rin at gumagawa ng paraan para lang may panggastos sa araw-araw. Minsan nga kapag walang ulam, ito yung kinakain namin. Pantagkal gutom. Kung taga-probinsya ka nga, alam mo kung gaano kahirap ang maging mahirap at mahirap ang buhay. Kaya nga ginagawa ko yung motibasyon para lalong magsumikap at may taguyod ang aking pamilya at mayaan sila sa hirap balang araw. Bata pa nga lang ako, nangangarap na ako. Kasi kitang-kita ko ang paghihirap ng aking mga magulang. Pero kahit na ganon, may nakakain pa rin sa araw-araw. Hindi man sapat minsan, pero nalulunasan ang gutom. Dahil nga sa kasipagan ng mga farmers at ng aking mga magulang, may nakakain kami. Masustansya na galing sa bukid. Bata pa nga lang ako, pinapangaralan na ako na magsumikap sa pag-aaral para may makuha magandang trabaho. At hindi ko nga sila bibiguin at magsusumikap ako sa pag-aaral para matupad yung mga pangarap ko at pangarap nila para sa akin. At dito nga guys, sinabayan na ako ni Papa Oji sa pagbablog. Kupol guys. Oh. Dami. At
Dito nga guys, marami-rami yung nadungkal. Kahit na maraming kutitab at hindi pa nga nakukuha yung iba kasi malalim pa. Kahit nga maraming kutitab, hindi alintana yan. At malalim-lalim nga dito yung bunga. Lalim. Lalim. Ang ibig sabihin lang nito, malaki pa yung nasa ilalim. Kaya binungkal pa ni Papa Oji. At dito nga, tumigil muna kami. Sabi ni Papa Oji, dun muna kami sa lilo. Guys, nalililim. At ayan nga, ganyang karami yun nakuha sa isang puno. Partida, maliit-liit pa yung San Fernando. Lalo na kung malaki na yun. At dito nga guys, napansin ko talaga mataba yung lupa. Kasi may mga bulate, may nabubuhay na organism. Ibig sabihin lang yan, active yung mga organism sa isang lupa. At dito nga guys, nakakailang puno na kami. At nakakarami na kami. Malapit na namin yung puno yung isang sako. Napakaliwalas nga dito sa probinsya. At napakasarap ng hangin. Malayong malayo sa mga polusyon. At marami ka pang pwedeng makain sa bukid. Kaya ang sarap talaga tumira sa probinsya. Lalo na kung malapit ka sa bundok. Hindi pa dito madaling bumaha. Sapagkat gawa ng maraming puno. Kung taga-bundok ka kagaya ko, marami kang karanasan na hindi malilimutan. At mga naranasan na marami kang natutunan. Kasi nga marami kang challenges na malalampasan at mararanasan. Kung masipag ka nga, marami ka talagang maaani. Katulad nito, kung gusto mo nga tumira sa probinsya, dapat may alam ka kahit kaunti sa pagtatanim. Para kahit wala kang pera, may maaani ka. Kapag nga may sarili kang buwid at anihin, hindi ka magugutom. At dito nga kahit yanong init, tuloy pa rin ang laban. Hindi alintana sa kanila ang mainit na sikat ng araw o tagaktak na pawis sa kanilang mukha. Ang mahalaga may makain. Ganyan nga kasipag at kadeterminado ang mga magsasaka sa probinsya. Wala silang sinasayang na oras at pagkakataon, lalo na kung alam nila maganda o sasama ang panahon. Sa video na ito, pwede bang makahingi ng isang puso o kaya share para malaman ng iba pang magsasaka na proud tayong lahat sa kanila. At dito nga guys, last na ito. At mamaya naman daw hapon at sobrang init. Lahat nga nang na-harvest, sinilid ko sa sako. Miski kasing laki ng daliri ko, hindi ko pinalampas kasi sayang yun. May pakinabang din yun. At dito nga guys, napuno na yung sako. At pinagulong na lang ni Papa Oji para mapabilis. Dito nga guys, pinaatang na lang sa akin. Ako sana magbubuhat kasi hindi ko kaya, ang bigat. Baka kumalas yung mga buto ko. At dito nga guys, may nakita ako maliit na kamote. Kaya pinulot ko, sayang. Pwede pa ito pakain sa baboy. Pinulot ko kasi may halaga pa yon, hindi katulad mo. Iniwan na nga, wala pang halaga. Aray ko. Anong buhay mo? Vlog. Hinihingal pala ako dito, hindi ko napansin. Sa wakas, nakarating na din. Sobrang sakit yan ang kumakagat sa akin na pukitab, pero hindi ko pinapansin. Ate, parang yung kutitab na ano. At ayun, ganyan nga karami yung na-harvest namin. Hindi lang yan yung nasa bundok, marami pa. Hindi pa kami nangangalahati. At ayan ngayon kumakagat sa akin pukitab. Masakit na mahapdi. Tulad yung ginawa sa'yo ng ex mo, pinagpalit ka sa pangit. Joke lang po. Iipunin nga namin yung mga na-harvest namin. At saka ipapakilo at ibebenta. At ipapadala sa truck na nagdi-deliver. Yan yung dami na yan, mababawasan pa yan. Sapagkat yung iba i-reject. Hindi naman masasayang reject, pwede namin ipakain sa baboy. Kaya hindi rin nasasayang. Hindi na nga ako nag-video nung hapon. Hindi ko na sinama dito at mahaba na ang video. At may harvest pa nga tayong saging na saba. Abangan nyo yung part 2 ng pag-harvest. Maraming salamat po. At huwag nyo po kalimutan mag-follow